Heto na, nung nakaraang, Joint Maritime Patrol mga tol ay nagnganganak ang China sa galit mga tol. Pero eto na naman ngayon mga tol, magkasamang naglayag ang Japan, Amerika, Australia, Canada at Pilipinas, nadagdagan pa 'no, sa Philippine Sea mga tol. So ito ang ating bibigyan ng reaction video ngayon and commentary. Ano na naman kaya masasabi nito ng China mga tol 'no. Pero bago yan siyempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Yan po, nakalagay ang link sa ibaba ng video to. At syempre, kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na panoorin na natin to. Nagsama-sama ang mga Navy at Air Force ng 5 bansa kabilang na dyan ang Pilipinas, para sa isang pagsasanay sa karagatang sakop ng Pilipinas. Yung nakaraan, di ba, joint patrol ng Amerika at saka ng Pilipinas, tapos Australia, bad trip doon ng ang China. Sabi, tayo daw ay sumasabotahe sa kapayapaan at yun daw ay banta sa kanilang soberanya. So eto, military exercises naman ngayon mga tol, nadagdagan pa ng Japan at Canada. Ano naman kaya masasabi ng China rito? Matapos ang mga joint patrol ng Amerika, Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea, 2 barkong pandigma naman ng Australia ang lumahok sa mataas na tempo ng isang maritime exercise na pinangunahan ng Japan sa Philippine Sea. Kasama sa ANWALEX ang mga unit mula sa Japan Maritime Self-Defense Force, US Navy, Royal Canadian Navy, Royal Australian Navy at Royal Australian Air Force, pati na rin ang mga tagamasid mula sa Philippine Navy. Nilalayo ng ANWALEX na palakasin ang nagtatagal na mga relasyon, habang pinatataas ang mga kasanayan sa naval at air bilang bahagi ng pangako ng Australia sa katatagan at seguridad sa mga pinagsasaluhang rehiyon ng mga kalahok na bansa. Para sa masisipag na crew ng HMS Ships Brisbane at HMS Stalwart, kabilang sa mga pangunahing serye ang anti-submarine warfare, flight operations, at replenishment sa dagat. Ang nangungunang kapitan na si Matthew Grimwood, isang combat systems operator mula sa Brisbane, ay nagsabi na ang pagtatrabaho sa tabi ng iba pang mga kalahok na puwersa ay isang magandang pagkakataon, lalo na sa pagkakaroon ng US Navy ship na USS Carl Vinson, isang behemoth na higit sa 330 metro ang haba. Laki. Ito ay isang magandang pagkakataon na magtrabaho kasama ang isang advanced na kakayahan ng hukbong dagat. Ang pakikipagtulungan sa mga kasosyong bansa ay isang magandang karanasan sa pag-aaral para sa buong crew ng HMS Brisbane. Tama. Si Stalwart Combat Systems Manager Chief Petty Officer Aaron Robinson ay nagsabi na ang tempo ay naging mataas, lalo na kapag nagsasagawa ng maraming muling pagdadagdag sa dagat sa isang araw, kung saan ang Stalwart na nakakunot ng 4 sa loob ng 8 oras. Sa panahon ng ANWALEX, kailangang ipakita ng tauhan ng barkong Stalwart sa aming mga kaalyadong kasosyo kung ano ang magagawa namin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasalukuyang suportang logistik at pagpapahusay sa interoperability at sustainability ng task group, sabi ni Chief Petty Officer Robinson. Ang isang abalang replenishment sa sea schedule ng refueling JS Yugiri, isang dual replenishment sa dagat kasama ang USS Kidd at JS Hyuga, at sa wakas ang pag-refuel ng HMS Brisbane ay nasa isang araw na trabaho para sa crew ng Stalwart. Sinabi ni Stalwart Aircrewman Leading Seaman Brad Firkin na ang ehersisyo ay isang mahalagang pagkakataon. Binigyan ng ANWALEX ang mga nagsimulang flight crew ng Stalwart ng ilang napakakapaki-pakinabang at magkakaibang paglipad mula sa internasyonal na mga cross-deck hanggang sa mga vertical replenishment at anti-submarine warfare training kasama ang aming mga strategic partner, sabi ng Leading Seaman Firkin. Nagkaroon ng isang mahusay na pakiramdam ng tagumpay para sa buong koponan sa pag-alam na pinapahusay namin ang kakayahan ng Stalwart habang kami ang unang paglipad upang sumakay sa isang auxiliary oil replenishment ship sa panahon ng isang deployment. Dumalo si Director General Maritime Operations Commodore Mick Harris sa seremonya ng pagbubukas ng ANWALEX sakay ni Carl Vinson at ipinahayag ang kahalagahan ng pakikilahok ng Australia. Ang Royal Australian Navy ay nalulugod na muling makiisa sa aming mga kaalyado at kasosyo sa rehiyon upang palalimin ang aming matagal ng relasyon, higit na pahusayin ang aming kakayahang gumana ng magkasama sa dagat at suportahan ang seguridad at kaunlaran ng aming rehiyon,
sabi niya. Ang HMS Brisbane, HMS Stewart, at HMS Toowoomba ay patuloy na nagsasagawa ng mga aktibidad sa pagdeploy ng presensya sa rehiyon, sa Timog Silangan at Hilagang Silangang Asya, kasama ang Japan at Pilipinas. Yung mga ganitong exercises, no, talagang nakakatulong mga tol sa isang bansa, no, kasi nadadagdagan ng kanyang kasanayan, nadadagdagan yung kanyang kaalaman. Kasi itong bawat bansang to mga tol, meron silang kanya-kanyang expertise, no. Lalong-lalo na sa bansang Pilipinas mga tol, nangangailangan talaga tayo ng mga ganyan. Kasi itong mga kasama nating bansa rito, biruin mo Amerika, Australia, Canada, Japan, 'di ba napaka-advance ng mga 'yan? 'Di ba? Napaka-advance ng mga 'yan. Meron silang lakas ng loob dahil meron silang advance na kagamitan. Tayo, wala na nga tayong advance na kagamitan. Meron lang tayo lakas ng loob, no? Pero yung lakas ng loob natin kulang pa rin eh. Hinahatak tayo pabalik ng ating kakayanan kasi mga tol. Alam mo yun, yung tipong malakas naman ang loob mo pero nagdadalawang isip ka kasi nga alam mo yung daladala mong kagamitan, yung daladala mo is parang hindi sasapat. 'Di ba? Lalong-lalo na ngayon nakikita naman natin napakalaki ng sandatahan o napakalaki ng sundalo ng China mga tol. Sila lang naman talagang ano natin dito eh, ang parang pinaghahandaan natin. Hindi naman natin pinaghahandaan yung ibang mga bansa dahil di naman sila masyadong agresibo eh, 'di ba? China lang mga tol, China lang naman yung pumupunta rito sa West Philippine Sea. Sila lang naman yung may tinatawag na Nine Dash Line eh. Palagay ko yung ibang mga bansa din, no. Halimbawa, Japan, yan, Taiwan, given na yan mga tol. At saka yung iba pang mga bansa, Malaysia, Vietnam, Indonesia, China rin mga tol, yung kanilang pinaka tinitignan talagang banta, no, sa kanilang soberanya. Kaya nga naalala ninyo kahapon, 'di ba? Yung may nahuling mga Pinoy na fishermen doon sa EEZ ng Indonesia, hinuli lang nila, 'di ba? Hindi nila ginamitan ng dahas. Unlike daw sa kapag ang pumapasok doon is China o Chinese militia vessels, ginagamitan nila ng dahas. Ang napanood nga natin dati, isang warning lang daw eh. Kapag hindi ka umalis, lubog ang bangka mo, lubog ang barko mo, ganun. Kasi mga tol, yung China kapag hinayaan mo sila, halimbawa pumasok sila dyan tapos hindi mo pinansin, makikita mo parang langgam yan. Unang-una, isa lang. Tapos dalawa, tatlo, hanggang sa nagsa-swarm na sila doon. At kapag nag-swarm na sila doon, guguhitan na ngayon nila yan sa mapa nila. Sasabihin nila ngayon, kanila na yun. Ganon sila katindi. At sa ibang balita naman mga kabayan, inihayag ng opisyal ng Philippine Navy na sinimulan ng South Korean shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industry ang pagtatayo ng 2 missile corvette nito. Sa isang pahayag noong Miyerkules ng gabi, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy na si Cap Benjo Negranza na sinaksihan ng Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. at iba pang opisyal ng ranking ang mga seremonya para sa paglalagay ng kilya para sa unang missile corvette nito at ang pagputol ng bakal para sa pangalawang missile corvette nito sa shipyard ng kumpanya sa southern city ng Ulsan ng South Korea. Dagdag ni Negranza, ang seremonya ng pagputol ng bakal at ang seremonya ng pagtula ng kilya ng mga corvettes ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng proseso ng produksyon ng 2 corvettes na may kakayahang makidigma. Ang pagputol ng bakal ay nangangahulugan ng pagsisimula ng pagtatayo ng barko, habang ang paglalagay ng kilya ay tumutukoy sa pagtatayo ng gulugod ng barko. Ang mga barkong ito ay nilagyan ng mga makabagong armas, sensor at sistema na maaaring tumugon sa iba't ibang sitwasyon sa seguridad sa dagat. Ang mga corvette ay maaaring magsagawa ng anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare operations. Ang mga ito ay maaaring gumana nang nakapag-iisa o makipagtulungan sa iba pang mga modernong barkong pandigma sa loob ng tinatawag na Surface Action Group. Ang unang corvette ay nakatakdang maihatid sa 2025 habang ang pangalawa sa 2026. Ang Department of National Defense ay pumirma ng 28 bilyong pisong kontrata sa Hyundai para sa pagkuha ng 2 bagong corvette para sa Philippine Navy noong December 27, 2021. Ang mga barkong ito ay mag-backstop sa 2 Jose Rizal-class frigates ng Navy na itinayo rin ng Hyundai Heavy Industry.
Ang pagdalo ng mga opisyal ng Philippine Navy sa seremonyang ito ay nagpapahiwatig ng halaga ng mga kakayahan na ito sa Mhm. pagpapabuti ng postura ng depensa ng Philippine Navy na sa huli ay nag-aambag sa proteksyon ng mga karapatan ng soberanya ng bansa at Yes. pambansang interes sa maritime, sabi ni Negranza. Talaga pinakakailangan natin mga tol eh. Ito talaga yun eh, yung mga ganitong klase na pagpapalakas pa ng ating depensa. Sa ngayon kasi talaga kaya hindi tayo masyadong makapalag sa China kasi nga nakaka-intimidate din naman talaga mga tol yung kanilang puwersa eh. Pero kapag dumating talaga yung puwersa natin na malakas na, siguro hindi na tayo maaapektuhan ng mga ipapadala nila sobrang daming barko, no? Kasi sobrang lakas na rin ng puwersa natin. Kaya sana talaga suportahan natin mga tol itong ating pamahalaan. At sana sa mga susunod pang mga mamamahala pa, sa mga susunod pang mga magiging presidente mga tol, ay ipagpatuloy. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang mundo, pero sana mga tol 'no, habang nandirito hindi masayang. Eto sinimulan na mga tol, ni, President Marcos. Sa kanya pa lang nagsimula, palagay ko 'no, yung pagpapalakas ng depensa natin kontra sa mga mananakop mga tol. So sana talaga hindi yan mabalewala ng mga susunod na magiging presidente mga kapatid 'no. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Puwede kang mag-comment sa ibaba at i-share mo ang iyong, opinyon at ang iyong palagay. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.